Ang matutunghayan nating video ay mula sa kampo ng isang fugitive from justice na si Apollo Kibuloy, kung saan ay isinumpa nila ang first family kasama ng ilan pang personalidad na nasa gobyerno. May epekto kaya ito? Ang sumpa buhat sa mga bulaang propeta at magpapakilalang siya raw ang appointed son of God, na ang ibig sabihin na siya ay isa pang Kristo. Hindi ba sinabi ni Kristo na siya ang una at huli? Wala nang iba pang dadating. Maliwanag po yan sa Biblia. Bueno, panoorin po natin ang video at kayo na ang humusga. This is a prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benhur Abalos, for you have oppressed and afflicted God's appointed Apollo Kibuloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. And thus it is written, of how much sore punishment suppose shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an holy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. That's in Hebrews 10:29. Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversary shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. We just received this, no? Sa napangalan natin, where the angel of judgment will come. It has already been prophesied. Risa Hontiveros, kasama ka. At for the 38 years that His kingdom ministers existed here, sinabi nga namin, ordained, this is ordained by God. This has come upon by the revelation. Wala pang ipinahayag, wala pang prophecy na hindi natupad. Lahat tinutupad. Kasi ang ministry ng ating mahal na pastor, meron siyang Solomonic ministry, Mosaic ministry, and prophetic ministry. And everything na sinasabi dito, it is prophesied, it will really come to pass. Natunghayan po natin ang video, at ito po ay maliwanag na pahayag ng isang bulaang Kristo na natuturo ng wala sa Biblia. Ayon sa Galatia 1, talata 8, ganito ang sinasabi. Subalit sinuman ang mga ngaral ng Ebanghelyong naiiba kaysa ipinangaral na namin sa inyo, kami man ito, o isang anghel mula sa langit, dapat siyang sumpain ng Diyos. Ganito naman ang sinasabi sa aklat ni Jeremias 23 talata 9 hanggang 16, halos madurog ang puso ko, nanginginig ang aking buong katawan, para akong isang lasing na nasobrahan sa alak, dahil sa matinding takot kay Yahweh at sa kanyang mga banal na salita, sapagkat napakaraming tao sa lupaing ito ang hindi tapat kay Yahweh, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan sa pagpapairal ng masama. Dahil sa kanyang sumpa, nagluksa ang buong lupain at natuyo ang mga pastulan. Wala nang takot sa akin ang mga propeta at ang mga pari, gumagawa sila ng kasamaan maging sa loob ng aking templo, ang sabi ni Yahweh. Kaya magiging madulas at madilim ang kanilang landas, sila ay madarapa at mabubuwal. Padadalhan ko sila ng kapahamakan at malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Malaking kasalanan ang nakikita kong ginagawa ng mga propeta sa Samaria. Sila ay nanghuhula sa pangalan ni Baal at inililigaw ang Israel na aking bayan. Ngunit mas lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta sa Jerusalem. Sila'y nangangalunya at mga sinungaling, pinapalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masama, kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawa. Naging katulad na sila ng mga taga-Sodoma at Gomora. Kaya ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga propeta. Halamang mapait ang ipapakain ko sa kanila at tubig na may laso naman ang kanilang inumin. Sapagkat lumaganap na sa kanila ang kawalan ng pagkilala sa Diyos. Dahil sa mga propeta sa Jerusalem,
Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong papakinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo, pawang. Kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi ay katang-isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Ganito ang sinasabi sa aklat ni Jeremias tungkol sa mga bulaang propeta na nagtuturo na wala sa Biblia at aral ng Panginoong Diyos. Kaya ang mga pahayag ng kampo ng fugitive from justice na si Apollo Kibuloy ay hindi epekto bagkus ito ay babalik lahat sa kanila dahil sila nakabilang sa sekta ng isang bulaang Kristo ay sinumpa na ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen.